Sandra's POV. Nang marinig ni Sandra ang papalayong ugong ng sasakyan ni Enrique, ay napagpasyahan niyang umakyat sa silid upang tawagan ng ama. Subalit nakailang hakbang pa lamang siya sa hagdan nang napalingon siya sa isang napakalaking frame na nakalagay sa bulwagan ng pamamahay ni Enrique. It was a vintage family portrait, she guessed. Bumaba siya ng hagdanan at nilapitan ang naturang frame. She looked at the man sitting on the chair who screams power in his aura. Senator Emmanuel Hipolito. Katabi nito ang isang maputi at magandang babae na may blonde na buhok. Maybe this was his late wife. She's wondering what's her name though. The woman had an overflowing elegance in her stance with very attractive blue eyes. Dito pala nakuha ni Enrique ang kulay ng kanyang mata. And lastly, tiningnan niya ang maliit na batang kalong ng mag-asawa. Enrique is very handsome, even in his little tuxedo. Hula niya ay nasa mga 5 hanggang 6 na taong gulang pa lang ito sa larawan. Kaya naman pala hindi kayang palitan ni Don Emmanuel ang namayapang asawa dahil parang walang kapantayang angkin nitong ganda. Will Enrique be like his father in the future? She doubted. Tumalikod na lang siya at ipinagpatuloy ang pag-akyat sa sariling silid. Hello, Dad? Bungad niya sa ama nang sagutin nito ang tawag niya. Sandra, napatawag ka anak. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Enrique told me na hindi na raw ako pwedeng pumasok pa sa opisina at manatili na lang sa bahay. Is that true, Dad? Ilang sandali pang hindi nagsalita ang daddy niya at hindi niya alam kung bakit. It's true, Iha. But why, Dad? Nagpakasal lang po ako but I can still work. Rinig niya ang mabining pagtawa nito sa kabilang linya. Ayaw mo ba nun? Si Enrique na ang mamamahalan ng lahat. Malaya ka na sa mga pasanin and be free from big responsibilities, anak. You can relax and do things you want like painting. Dad, wala akong pakialam sa pasanin. Kumpanya natin yon, kaya ako dapat ang namamahala nun. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng kanyang walang modo na asawa? Sa ngayon ay wala pa talaga siyang tiwala kay Enrique. That man is a cheater and a liar at the same time. Kidding, Iha. But honestly, I want you to rest for a while. Enrique can handle our company very well. And he's a good man too. Komento ng kanyang ama. Mariin na lang siyang napairap. Good man daw. Ganun na ba talaga kayo katiwala sa lalaking yun, Dad? Enrique was hiding all this time. Pero agad nitong nakuha ang loob ng daddy niya. Plus, she worked hard to earn her spot. Tapos patitigilan lang siya dahil mas magaling ang asawa niya? Of course, Sandra. And hindi lang siya basta lalaking yun, anak. He's your husband, Iha. Call him by his name, okay? Lihim na lang siyang napabuntong hininga. Enrique really earned her father's trust at mahihirapan siyang baliin pa yon. Can I visit you, Dad? Bigla niyang saad. Ha? Paalis kami ng mami mo, anak. Paalis? Saan kayo pupunta? Yes. Magbabakasyon muna kami ng mami mo. Alam mo na? Pili yung saad ng kanyang daddy. Napangiti siya sa gitna ng kanyang pag-aalala. Years may pass by, pero nanatiling mahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa. How she wish she'll had something like that too. Kahit pa imposible yon sa sitwasyong nasuungan niya ngayon. Are you really sure na ayos lang na bumiyahe kayo, Dad? Did the doctor give you a go signal? Of course, Iha. Iti-date ko ang mami mo sa Barcelona, anak. Really? Siguradong sigurado ako na masayang-masaya si mami ngayon. Ingat kayo, Dad, ha? Areglado, Iha. And don't worry, after Enrique will be done with his works ay dadalhin ko niya sa Maldives. Di ba gusto mo doon? Sige, Dad. Enjoy kayo, ha? I love you. I love you too, anak. Matapos ibaba ang telepono, ay tamad siyang nakatitig sa kisame habang hindi alam kung ano ang gagawin niya sa bahay buong maghapon. Dahil sa pagkabagot, ay binuksan niya ang kurtina ng kanyang silid. Binuksan niya ang bintana at sumilip sa terrace. Malawak ang hardin ng mansyon ni Enrique. Maayos din ang pagkaka-landscape ng nagagandahang mga bulaklak. Pero maya-maya pa ay namataan siyang lalaki na kaitim na lumabas mula sa malagong halaman. Curiosity filled her mind nang lumingali nga ito sa paligid na para bang sinisigurong walang nakakita dito. May pintuan sa mga halaman? Is that possible? Who is he? Magnanakaw ba? But why does a thief wear a suit? Meron bang ganon? Hindi nagtagal
ay umalis na doon ang lalaki at hindi niya alam kung saan nagpunta. Nakita na lang niya ang pag-andar ng isang itim na sasakyan at lumabas sa gate ng mansyon. Di na siya nakatiis pa at agad na bumaba para tingnan ang pinanggalingan ng lalaki. Pagkarating niya sa baba ay luminga din siya sa paligid. Walang ibang tao doon maliban sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paglapit sa malalagong halaman na pinanggalingan ng lalaki kanina at sinimula na niyang tingnan kung may daanan ba patungo sa likod ng halaman. Pero wala siyang mahanap. Ilang minuto na siyang palakad-lakad doon, subalit wala pa ring resulta. Tumigil siya sa kinatatayuan ng lalaki kanina. She's really sure that he came from the plants in front of her. Malayo man ang distansya niya mula dito, ay hindi siya pwedeng magkamali. Hindi kaya multo ang lalaki at tumagos sa halaman? May multo ba kapag tanghali? Akmang hahawakan niya ang mga halaman nang may mga kamay na pumigil sa kanya. Ay palaka! Agad siyang napalingon at nakita ang seryosong mukha ni Manang Amelia. Malamig ang titig nito sa kanya na para bang hindi natutuwa sa kanyang presensya. Anong ginagawa mo dito, Ma'am Sandra? Po? Kasi may nakita kong lalaking nakaitim na galing dito kanina. Agad na kumunot ang noo ng babae sa kanyang sinabi. Lalaki? Paano magkakaroon ng lalaki dito? Gayong tayo lang ang naririto. Po? Sigurado po ba kayo? Opo, Ma'am Sandra. Kaalis lang na matandang driver kaya tayong dalawa lang nandito ngayon kasama ang iba pang kasambahay na pawang mga babae. Dagdag pa nito, muli siyang lumingon sa halaman. Sigurado siyang hindi siya namamalikmata lang at hindi din iyon matanda kundi isang binata pa. Akmang hahawakan niya ulit ang halaman nang pigilan siyang muli ni Amelia. Nakahanda na po ang tanghalian, Ma'am Sandra. Tayo na po sa hapag. Napabuntong hininga na lang siya at napagpasyahang pumasok na ng bahay kasunod ni Amelia. Muli pa niyang sinulyapan ang halaman, saka nagkibit balik at papasok. Mag-isa lang siyang kumakain sa napakahabang mesa kaya nawalan agad siya ng gana. Hindi na niya tinapos ang pagkain at tumayo na para muling umakyat ng silid. Palabas na sana siya ng kusina nang makitang papasok ng isang pamilyar na babae. She was the woman she met weeks ago at the mall, the psycho woman who warned her not to marry Enrique. Anong ginagawa ng babae dito ngayon? Pinagmasdan niya kung paano tumigil sa kani-kanilang ginagawa ang lahat ng kasambahay at lumapit sa bagong dating, saka magalang na yumukod at bumati. Wow! Hindi niya naramdaman ang pagbating gano'n nang dumating siya dito kagabi. Maging kaninang umaga pagkababa niya ng komedor. Hindi nga siya pinakilala ng asawa niya sa mga to. Kaano-ano ba ni Enrique ang babae? Is she still his girlfriend? Where's Enrique, Amelia? Tanong ng babae. Pumasok na po siya ngayon, Ma'am Nicole. Magalang na sagot ni Amelia habang nakayuko pa rin. So, Nicole pala ang pangalan nito. Pero bakit wala siya sa office? Buliyaw pa ng babae. Hindi sumagot si Amelia at nanatili pa rin nakayuko. Maya-maya pa ay dumako ang mga mata nito sa kinaroroonan niya at pinukol siya ng matalim na tingin. Sumandig siya sa hamba ng pintuan at pinag-cross ang mga braso sa dibdib bago nakipagsukatan ng titig sa babae. She saw panic glances of the maids in her peripheral vision. Hindi siya natatakot sa nakakatunaw nitong tingin. Ako si Mrs. Hipolito at ito ang bahay ng asawa niya. Ibig sabihin bahay niya rin ito at kapag sinubukan siya ng babaeng to ay hindi siya aatras kahit pa hindi siya sanay sa away at gulo. Puno ng kumpiyansang naglakad ang babaeng nagngangalang Nicole patungo sa gawin niya. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi siya nakikipagplastikan sa babaeng to because she knew that this woman hated her presence too. Oh, hi there Mrs. Hipolito. Bati nito at sinadya pa talagang ibitin ang huling kataga na animo ng iinsulto. Binigyan niya ng isang matamis na ngiti ang babae. Oh, hi there too. What brought you here? Agad na tumikwas ang isang kilay nito sa kanya. Well, I was looking for your husband dahil may importante akong sasabihin sa kanya. Really? Anong importanteng bagay ba yan, Miss Nicole? Right? I'm sorry, Mrs. Hipolito, but that thing was just exclusive between the two of us at hindi pwedeng sabihin sa'yo because it's really confidential. Ah, ganun ba? Total, wala naman palang hinahanap mo dito. You can go, Miss Nicole. Unti-unti nag-iba ang hilatsya ng mukha nito sa tinuran niya. Pinapaalis mo na ba ako ngayon? Hindi ba obvious?
Natatawa niyang sagot. Hindi naman siguro sanay na patalsikin ng babaeng to. At anong karapatan mong itaboy ako sa bahay ni Enrique? Because I am Mrs. Hipolito. Kunway alanganin niyang tugon. Maarteng humalakhak si Nicole na para bang may nakakatawa sa sinabi niya. Agad niya itong tinaasan ng kilay para ipabatid na hindi siya natutuwa. What's funny? You're funny, Mrs. Hipolito? Hindi siya sumagot, bagos ay mataman itong tinitigan. Iyong klase ng tingin na, tagos hanggang buto. Unti-unti naman itong tumigil sa pagtawa, pero hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngisi sa labi. Akala mo ba hindi ko alam na arranged marriage lang kayong dalawa ni Enrique? Dahan-dahang naglakad si Nicole palapit sa kanya at tumigil ilang dangkal ang distansya sa pagitan nila. Stop acting like a real wife, Sandra. Enrique doesn't even love you dahil ako ang mahal niya. Bahagya siyang nasaktan sa huling sinabi ng babae, pero hindi siya nagpahalata at pinanatili ang tapang ng kanyang muka. Hinding-hindi niya hahayaang makita nito ang kahinaan niya. Ikaw palang mahal, bakit hindi sa'yo nagpakasal? Just wait and see, Sandra. Malalaman mo rin kung bakit. Not now, but soon enough ay ako na ang huling tatawa sa iyong pagbagsak. Kaya kung ako sa'yo, be a good girl at bawasan mo ang katapangan mo, dear. Nakangising wika ni Nicole at tinapik pa ang kanyang pisngi. Malakas niyang tinabig ang kamay nito. This woman is really crazy. Wala akong pakialam kung alam mo ang setup namin, Nicole. There's much more the reason behind it. Just get out of here o ako ang kakaladkad sa iyo palabas. You choose. Bruha ka? Pinanlisikan siya nito ng mata at takmang sasampalin pero agad na humarang si Amelia sa pagitan nila. Move, Amelia! Nang hindi tumalima si Amelia ay umangat ulit ang kamay ni Nicole para sampalin ng matanda. Pero agad niya itong napigilan at malakas na binitawan ang kamay na nasalag niya. Aaminin niya, Nicole was strong based on the slap she was about to release. But she didn't care. Di ka lang pala baliw, walang modo ka rin. Wala kang karapatang sampalin sino man sa mga tao ni Enrique sa bahay na to. Get out! Galit niyang sigaw. Nagtaas baba ang mata ng babae habang galit na galit siyang pinagmasdan. Pero hindi siya nagpatinag sa mga titig nito. Bulag ka ba o bingi? I said, get out! Galit itong nagmarcha palabas ng bahay at walang likod-lingong sumakay sa nakaparadang sasakyan paalis. Ayos lang po ba kayo, Manang Amelia? Aniya at sinubukang hawakan ng matanda pero umiwas agad ito. Hindi niyo na lang po sana pinigilang sampalin ako ni Ma'am Nicole. Gulat naman siyang napatitig dito. You mean, hahayaan ko siyang saktan kayo? Ganun ba ang ibig mong sabihin, Manang? Ganun nga po, Ma'am Sandra. At ayos lang sa'yo? Sa inyo na gawin niya yon? Mas mainam po yun, Ma'am Sandra. Pasensya na po sa abala at excuse me po. Naiwan siyang natigalgal sa inasal ni Manang Amelia. Umiling na lamang siya. Imbis na magpasalamat, ay parang nais pa nitong sabihin na mali ang ginawa niyang pagtulong. People in this house are weird. Naiilang siyang umakyat sa kanyang silid para magpahinga. Nakakapagod palang makipagtalo sa mga walang kwentang bagay. Paikot-ikot siya sa higaan, pero kahit anong gawin niya, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naisipang tawagan si Wilma. Bestie, how was your first night? May matinding bakbakan ba? Ano, nakakalakad ka pa ba? Basta sa ganitong bagay, talagang napakachismosa ni Wilma. First night ka dyan, walang nangyari uy. Ay ganun ba? Sayang naman. Alam mo naman ang setup kapag arranged marriage, di ba? Malungkot niyang tanong. Oo nga no. By the way, Wilma, nakalimutan kong itanong kay Daddy, but have you perhaps seen Sancho? Pag-iiba niya ng usapan. Nanghihinayang siyang hindi niya pala nahingi ang number ng lalaki. Nasanay kasi siyang lagi itong lumilitaw sa paligid niya kahit hindi pa niya hanapin. I've seen it after ninyong umalis ng asawa mo. Nagkausap kayo? Nasaan daw siya? Hindi mo pala alam, bestie? Anong alam? Last day na ni Sancho nung araw ng kasal mo. Nang marinig iyon sa kaibigan, ay nakaramdam siya ng munting kalungkutan. Aalis pala ito. Bakit hindi man lang nagsabi? Kaya ba malungkot itong nakatingin sa kanya noong papunta na siyang simbahan kasi last day na nito? Sa maikling panahong nakasama niya ang binata ay naging komportable siya sa presensya nito.
Pakiramdam niya ay parang meron siyang tagapagligtas sa katauhan ng lalaki. Nakakapagtampo at hindi man lang ito nagpaalam. Hindi niya kasi nabanggit eh. Malungkot niyang tugon. Uy, ano yung tonong yan? Don't tell me may gusto ka sa bodyguard mo. Huwag kang swapang Sandra ha, mayami ka ng asawa. Tapos pati pa si Sancho papakyawin mo? Tirahan mo naman ako uy. Bruha, hindi yun ganun no? Ay, sorry, akala ko kasi eh. Nakakapagtaka lang kasi na hindi man lang siya nagsabi, gayong naging magkaibigan naman kami. Naku, wag mo nang alalahanin yun. Baka ayaw lang niya malungkot ka kaya hindi na nagpaalam. Ganito palang pakiramdam kapag may aalis na hindi nagpapaalam. Matapos ng ilang minutong kwentuhan ay nagpaalam na ang kaibigan dahil lilipad ito patungong Paris para sa isang painting exhibit. Plano pa naman sana niya makipagkita dito bukas dahil nababagot siya. Pero ipagpapaliban niya na lang muna. Pagkababa niya ng telepono ay siya namang marahas na pagbukas ng pintuan at bumungad ang humahangos na si Enrique. Kunot noon niya itong pinagmasdan. What is happening to this man? At parang nagmamadaling sumugod dito sa kwarto niya. May problema ba? Pero imbis na sagutin siya, ay agad siyang nilapitan ng asawa at siniyasat ang kanyang kabuuan. Naiilang naman siyang napaiwas dito at bahagya pa itong itinulak palayo. Ano bang ginagawa mo, Enrique? I'm just checking on you. You didn't get hurt, did you? Nag-aalala nitong tanong. The last time he did check on her ay na-fall siya ng matindi at hindi na dapat mangyari ulit yon. Bakit? Takot ka bang saktan ako ng babae mo? Ah, correction. Girlfriend mo pala. What? Who told you that she's my girlfriend? Are you assuming things again? Mabilis niyang inismira ng lalaki. I'm not assuming, Enrique. Dahil siya nagsabi sa akin nun mismo sa harapan ko. Pairap niyang tugon. Damn, mura nito sa kaproblemadong napasuklay ng buhok gamit ang sariling kamay. Kita mo na ang pagiging babaero ng bugok na to. If you have unfinished business with her, then better talk to her and settle everything para hindi siya nakakagulo, Enrique. At huwag kang mag-alala, kaya kong protektahan ang sarili ko laban sa kanya. Tinitigan naman siya ni Enrique sa paraang hindi niya maintindihan. Kaya tinaasan niya ito ng kilay. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis, Enrique. Malamig niyang taboy. His presence right now makes her sick dahil sa dami ng kasinungalingan at atraso nito sa kanya. He always knew how to break her heart every damn time. Lumipas ang 2 linggo nang hindi man lang niya namamalayan. Hindi din siya kinikibo ng asawa sa nakalipas na mga araw na nagpabigat ng damdamin niya. She missed the old him, yung palangiti, papansin, at palabirong Elias na nakilala niya. Pero ngayon ay parang hindi siya nito nakikita at hindi na rin siya hinihintay sa hapag. Madalas ay mag-isa siyang kumakain at halos hindi din sila mapang-abot ni Enrique sa bahay. Wala pa ba si Enrique, Manang? Tanong niya kay Esme, ang bagong kasambahay. Isa pa sa ipinagtataka niya ay ang pagbabago ng hanay ng mga kasambahay mula ng araw na sumugod si Nicole doon. Something was really off inside her husband's house. Wala pa po, Ma'am Sandra. Magalang nitong tugon. Malungkot niyang tinanguan ng matanda. 11:00 na pero hindi pa umuwi ang asawa niya. Posible kaya na nandoon si Enrique kay Nicole? Bagsak ang ganyang balikat na umakyat sa taas at pinilit ang sarili na magpahinga. 12:00 ng hating gabi nang maisipan niyang bumaba dahil para naghahanap ng fresh milk ang kanyang sikmura. Nang matapat siya sa pinto ng silid ng asawa, ay naisipan niyang silipin kung naroon na ba ito. Una ay idinikit niya ang tenga sa pinto. Pero nang wala siyang marinig na kahit anong ingay sa loob, ay dahan-dahan niyang pinihit ang pinto pabukas. Maliwanag ang buong silid at walang gusot ang kulay abong kobre kama, which means wala pa ang lalaki. This is the first time that she entered his room simula nang makasal sila. Napatingin siya sa bedside table at nakita ang maliit na frame ng mami ni Enrique. He must have treasured her so much. Dahan-dahan pa siyang naglakad. Tutal ay nandito na siya, plano niyang libutin ang silid ng asawa. Curious siya sa panlasa nito sa mga material na bagay na ginagamit nito. She was impressed by his determination kung paano nito nakayanang tumira bilang mahirap sa isla. Gayong ganito karangya ang pamumuhay ng lalaki. He has a king-size bed, tapos pinatulog niya lang sa maliit niyang sofa. Umatras siya ng bahagya at nagulat nang biglang bumunggo ang kanyang likod sa isang matibay na bagay. Ay, kabayong 5 paa! Gulat niyang bulalas at agad na humarap sa kanyang nakabunggo.
Halos magkasalubong na ang makapal na kilay ni Enrique habang nakatingin sa kanya. Grabe, hindi man lang niya napansin na may naglalakad sa kanyang likuran. "What are you doing here, Sandra?" Kinakabahan siya sa lamig ng boses nito at hindi alam kung ano ang isasagot. Napadako ang tingin niya sa basa nitong buhok. Mukhang kagagaling lang ng lalaki sa shower dahil sa mabangong amoy na nanunuot sa kanyang ilong. May mumunting patak din ng tubig ang napipintog nitong mga braso, pati ang balikat pababa sa abs at sa. Natutop niya ang kanyang bibig nang mapagtantong natanggal pala ang tuwalyang nakatapis sa pang-ibabang bahagi ng katawan ni Enrique. Proud na sumaludo sa kanya ang kasangga nito na para bang handa na siyang atakihin. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok na pakiramdam niya ay first time niya makita iyon. "Enjoying the view?" Nag-angat siya ng tingin at nakita ang malaking ngisi ni Enrique na halatang tuwang-tuwa sa kaganapan. Hindi no? Agaran niyang tanggi. Tuloy na siyang nakaramdam ng pagkaasiwa sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay lumiliit ang buong silid para sa kanilang dalawa. "You can touch it, Sandra. It's all yours anyway." "Tsk! Sa'yo na yan, Enrique. Di ko kailangan yan. Saka, bakit ba yan nakatayo?" "Maybe because he missed you?" Baliwala nitong sagot at nagsimula ng lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo?" Tanong niya sa kapinanlakihan ito ng mata pero patuloy lang sa paglalakad ang asawa. Huwag kang lalapit." Banta niya at pinulot ang lampshade na nasa bedside table pero parang wala naman itong epekto dahil hindi niya nakitaan ng pag-aalangan ang mga mata ni Enrique. Agad naman siyang nataranta sa kalagayan niya. Habang humahakbang paabante si Enrique ay siya namang pag-atras niya hanggang sa naramdaman na ng kanyang likod ang malamig na pader. "What are you really doing here, Sandra?" Hindi naman siya nakasagot, bagkus ay napatitig lang sa mapupungay na kulay asul nitong mga mata. Hinawi ni Enrique ang ilang hibla ng buhok sa kanyang muka at inilagay sa gilid ng kanyang tenga. Saka dahan-dahang kinuha sa kanyang kamay ang hawak na lampshade. "Sandra? Ano kasi? Titingin lang ako kung maganda ba ang kwarto mo kaya ako pumasok. Yun lang." Pansin niya ang pag-angat ng sulok ng labi ni Enrique habang pinagmamasdan siya. "Really? Oo naman no. Bakit? Ano pa ba sa tingin mo, Enrique?" "And you expected me to believe that?" Huminga siya ng malalim at matapang na sinalubong ang titig ng lalaki. "Isipin mo kung anong gusto mong isipin. I don't care at all." Matapang niyang pahayag. Sa kamarahang itinulak ang lalaki. Agad naman niyang nahawi si Enrique kaya tinalikuran na niya ito. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang hablutin siya nito pabalik. Ang kanya sanang sigaw ay hindi na natuloy dahil sa paglapat ng isang mainit na bagay sa kanyang labi. Hinagkan siya ni Enrique. Nanlaki ang kanyang mga mata at pilit itong itinutulak palayo. Pero aminin man niya o hindi ay sobra niyang namiss ang asawa. Maya-maya pa ay nagsimula ng gumalaw ang labi ni Enrique at tuluyan na siyang nadarang sa hagkan nito at kusang gumanti. Ramdam niya ang ngiting pinakawalan nito sa pagitan ng kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay ramdam niya ang pagbaba ng mga kamay ni Enrique sa kanyang puson hanggang sa makarating sa pakay nito. "Paghiwalayin mo ang binti mo, Sandra." Bulong nito. Kusa naman siyang nagpaubaya at sinunod ang lalaki sa kung anong iniutos nito. Wala nang inaksayang oras si Enrique at kaagad siyang pinaligaya. Dahil sa sensasyong namumuo sa kanyang puson ay mas lalo niya pang idinidiin ang sarili dito. Nang maramdaman niyang malapit na siya, ay bigla niyang naalala ang masayang mukha ni Dulce at Elias noong nakaraan habang palabas ng hotel. Agad siyang napadilat at bumalik sa wisyo. Ang ligayang naramdaman niya ay agad na napalitan ng sakit sa kanyang puso na hatid ng kasinungalingan at pagtataksil ng kanyang asawa. Nang makita niya si Enrique sa kanyang harapan, ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Stop!" Subalit patuloy lang si Enrique sa ginagawa na para bang walang naririnig na siyang ikinaiinis niya. "I said, stop!" Buliyaw niya sa kamarahas na itinulak ang asawa. "What the?" Mura nito sa nagtataka siyang tiningnan. Agad niyang inaayos ang halos walang sapulit niyang katawan, saka walang paalam na lumabas sa silid nito at patakbong tinungo ang kanyang kwarto. Isinandal niya ang sarili sa hamba ng pinto habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Muntik na siyang madala sa haplos nito, ang haplos na inaasam-asam niya, pero wala siyang balak na magpauto at magpagamit sa lalaki. Sapat na ang isang beses at dapat itong tapusin sa ganoong paraan.
Pilit niyang iniwasang magkasalamuha si Enrique sa mga araw na nagdaan. Ayaw niyang maulit pa ang nangyari at baka tuluyan na siyang bumigay dito. Nang marinig niya ang papalayong ugong ng sasakyan nito, ay saka lang siya lumabas ng silid dahil plano niyang mamasyal ngayon. Wilma was still in Paris at hindi niya alam kung kailan ang balik nito, kaya malamang mag-isa lamang siya. "Saan po kayo pupunta, Ma'am Sandra?" Tanong ni Esme nang makita siyang nakabihis at pababa ng hagdanan. "Alis muna ako sandali, Manang. May bibilhin lang." Nagpaalam na po ba kayo kay Sir Enrique?" Kabado nitong tanong. Umangat ang kilay niya sa tura ng matanda. Kailangan pa ba niyang magpaalam dito, gayong hindi nga ito marunong magpaalam sa kanya? "Sandali lang naman ako, Manang, at babalik din agad ako, kaya hindi na kailangan." Baliwala niyang tugon at nagsimula na maglakad palabas. Pero bilin po kasi ni Sir na hindi po kayo pwedeng umalis." Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago hinarap si Esme. "Manang, hindi niya malalaman kapag hindi kayo nagsalita. At isa pa, hindi niya ako hawak sa leeg para pagbawalang lumabas." Natigilan naman ito sa sinabi niya, kaya sinamantala na niya yon para pumunta na patungong parking lot. "Ma'am, sandali!" Muling tawag ni Esme nang papasok na siya sa sasakyan, pero hindi na siya nakinig at pinaandar na ang kotse palabas ng gate. She was surprised by how the gate managed to open automatically without someone to operate it. Hanep, advanced palang technology sa bahay ni Enrique. Nang makarating sa pupuntahan, ay ipinark niya ang sasakyan sa kanyang paboritong cafe. Matapos ang order, ay mag-isa siyang umupo sa kanyang paboritong pwesto. "Hello, Miss Sandra. Congratulations to your wedding." Bati ng isang magandang babae. Hailey Garcia. She was the owner of her favorite lava cafe. Napatayo naman siya at kinamayan ng babae. "Thank you, Miss Hailey." Nakangiti niyang tugon. Matapos sa maikling kwentuhan, ay nagpaalam din agad ang babae sa kanya. Bumaling na siya sa kanyang iniinom na latte, pero muli siyang napalingon nang mamataan ng isang pamilyar na lalaki sa kabilang kalsada na nakatanaw sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Agad siyang tumayo at lumabas ng cafe para puntahan ito. Nang mapansin ng lalaki ang kanyang ginawa, ay dali-dali itong tumalikod at naglakad paalis. "Sandali! Sancho!" Sigaw niya habang tumatakbo. Mabilis ang hakbang ng lalaki, pero dahil may pagka-sporty siya noong nag-aaral pa siya, ay mabilis din siyang tumakbo. Naabutan niya ang binata sa isang hindi mataong lugar, katabi ng isang abandonadong gusali. "Tinatakasan mo ba ako, Sancho?" Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus ay nanatili lang itong nakatalikod sa kanya. Kusa naman siyang lumapit dito at hinila paharap sa kanya ang binata. "Sancho!" Nabitin sa ere ang kanyang sasabihin nang makita ang muka ng lalaki. "Oh my God! What happened to you?" Marami itong pasa sa muka at malungkot na nakatingin sa kanya. "Hindi mo dapat ako sinundan dito, Sandra." Malamig nitong saad. "Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan? Nag-report ka na ba sa mga pulis?" Sunod-sunod niyang tanong. Umiling ang binata. Ito ang pangalawang beses na nakita niyang may pasa si Sancho, pero ngayon yata ang pinakamalala. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinila. Hindi pwedeng lagi na lang itong nabubugbog, pero hindi kumilo si Sancho sa kinatatayuan nito. "Why aren't you moving? Halika na! Don't tell me wala kang balak magtimanda sa gumawa niyan sa'yo." "Police can't handle this, Sandra. There's no use for that." "Sino ba kasi ang mga nakalaban mo? Magkaibigan tayo, Sancho, kaya mapagkakatiwalaan mo ko. Pwede tayong humingi ng tulong kay daddy kung kinakailangan." Nanatiling tikom ang bibig ng binata na ikinainis niya. "Hindi ka na nga nagpaalam sa akin, tapos ganyan pang itsura mo yung nagkita tayo ulit? Nakakatampo ka na, ha? Bigla ka na lang umalis." Pero imbis na sagutin, ay nabigla siya dahil kinabig siya nito ng yakap. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan, pero agad niyang naisip na baka may pinagdadaanan ng binata, kaya ito ganito. She still remembered the last time they talked about the woman Sancho loves. Baka ito ang dahilan. Instead of pushing him away, niyakap niya ito pabalik at tinaplos ang likod nang bigla na lamang may humatak sa kanya ng marahas at dahil sa labis na gulat ay hindi na niya namalayan ang sunod na nangyari. Nakita na lang niya nakahandusay na si Sancho sa lupa habang sapu ang panga. Sancho! Literal na labis na gulat ang kanyang naramdaman nang makita ang nag-aapoy na mga mata ni Enrique. Paano ba siya natunto ng asawa? Sinusundan ba siya nito?
I already told you to stop crossing the line of my territory, Soto. Pero pasaway ka pa rin. Nanlamig siya na makita si Enrique na bumunot ng armas at itinuto kay Sancho. Mahina namang natawa si Sancho habang nakaupo na sa lupa. Are you really going to pull the trigger, Hipolito? Nakangising tanong ni Sancho saka bumaling sa kanya. In front of her? Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Enrique pati na ang humihigpit nitong hawak sa armas na nakatutok pa rin sa binata. Do you think I care? Malamig nitong tanong. Nakakaramdam na siya ng nerbiyos dahil sigurado siyang hindi nagbibiro si Enrique. Ayaw naman niyang mapaslang nito si Sancho dahil wala namang kasalanan dito ang lalaki. Stop it, Enrique! Ibaba mo yung hawak mo! Matapang niyang saway sa asawa saka pumagitna sa dalawa. Move, Sandra! Hindi naman siya natinag sa lamig ng boses nito. Hindi niya hahayaang mapaslang ang dati niyang bodyguard. At mas lalong ayaw niyang madungisan ang mga kamay ni Enrique dahil sa galit na hindi naman niya alam kung saan nagmula. Ibaba mo yung armas mo. Ano bang ikinagagalit mo, ha? Singhal niya. Mas lalo lang nag-apoy sa puot ang mga mata nito. Really? You're asking me that kind of question? Just move, Sandra. Tatapusin ko na yung lalaking yan. I won't let you shoot him, Enrique. Kung tatapusin mo man siya, dumaan ka muna sa akin. Natigilan naman si Enrique sa sinabi niya at dumaan din ang sakit sa asul nitong mga mata. Bagay na hindi niya alam kung bakit. He told her on their first night na niloko lamang siya nito at hindi siya totoong mahal. Pati si Nicole ay ganun din ang sinabi. But why is he acting like a jealous husband? Fine, if you don't move then, I'll make you move myself. Anito saka ibinaba ang armas. Bahagya naman siyang nakaramdam ng ginhawa pero saglit lang yon dahil muling bumalik ang kanyang takot at kaba nang maglakad si Enrique patungo sa gawin niya. Saka walang pasabing binuhat siya na para bang isang sako ng bigas. Put me down, Enrique! Ano ba? Let me go! Pagpupumiglas niya at pinagpapapalo ito sa likod pero parang wala itong pakialam at tuloy lang sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa sasakyan nito. Pilit siya nitong isinakay sa backseat ng kotse. Kahit anong pagwawala niya ay wala siyang laban sa lakas ni Enrique. Pumasok na rin ito sa loob. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong subukang buksan ng pintuan sa kanyang kinaroroonan. Pero nakalak pa rin ito. Lumingon siya sa labas at nakitang napapalibutan si Sancho ng mga bodyguards ng asawa niya. Let me go, Enrique! Hindi mo siya pwedeng paslangin! Wala siyang kasalanan! Pakawalan mo ako! Palahaw niya at pilit na binubuksan ng pintuan kahit pa nagsimula na itong umandar. Stay still, Sandra! Utos pa nito pero wala siyang balak na makinig. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso at may itinurok sa kanya. In her blurry vision, she saw a man smirking at her. Nang hina ng tuluyan ng katawan niya na agad namang sinalo ng matipuno at mainit na bisig. Isang pares ng asul na mata ang lumitaw sa kanyang malabong paningin at naramdaman niya ang paghakka nito sa kanyang noo. Sleep tight, Sandra.